Naglabas ang gobyerno, ang presidente ng Executive Order 118 para paglalagay ng price cap sa imported na bigas. Nakakatuwa no dahil yung sa lahat ng mga imported na bigas na naibebenta dito sa ating bansa ay yung isang klase lang ng imported na bigas ang nilagyan at ito yung 5% broken kung saan ay ginawa nilang 50 pesos per kilo. Meron tayo actually yung 50 pesos per kilo na yan ay para sa ordinary Filipino consumers at sa mga magsasaka ay napakataas yan, no, given na nasa crisis tayo, no, napakatindi yung crisis natin dulot ng oil price shock, ang taas-taas ng inflation, pinakamataas sa nakaraang 3 years yung 7.2 na inflation natin nung April. Patunay lang na talagang walang nagawa yung gobyerno para mapababa yung presyo ng mga bilihin at isa na nga dito yung trigger dun sa 7.2 April inflation natin ay yung presyo ng bigas kung saan dun sa 7.2% na yan ay 13.7 ang rice inflation. So para kuno may magawa yung gobyerno, ayan, naglabas ng Executive Order 118 para sa price cap ng imported na bigas. At isang klase lang ito. At masasabi natin na hindi ito pinag-aralan, maliban sa napakataas ito para sa ating mga kababayan, ay hindi pinag-aralan kasi nung nag-interview tayo sa isang malaking palengke at tinanong natin ano yung epekto ng price cap na inilabas ng gobyerno, ang sabi nila ay hanggat maaari ayaw sana namin ibenta kasi lugi pa kami. Wala kaming kita doon sa ginawa niyang 50 pesos per kilo na isang klase ng imported na bigas. Kung hindi kami magbebenta, sabi nila ay makakasuhan sila, maaring ma-revoke yung kanilang permit. So napipilitan talaga silang magbenta at yung ilan na interview natin ay ubusin ko muna ito kasi nabenta ko ito, nabili ko ito ng mataas. So bakit ako magpapalugi? So sa bahagi ng Bantay Bigas, hindi pinag-aralan. Pangalawa, bakit palagi yung mga maliliit, mga retailers ang pinapatawan ng mga ganyan? Bakit hindi dun sa mga traders, mga importers at saka mga millers? Kaya itong price cap na ito ay talagang para sa mga importers at saka sa mga millers dahil nananatiling mataas yung pasa nila sa mga retailers na ang nagsasuffer talaga ay mga retailers. So walang saysay yan, hindi rin niya mapapababa yung presyo ng napakataas na mga bigas yan kasi walang alternative yung ating mga kababayan kundi maghanap dun sa 20 pesos per kilo, no? Kaya kahit alas 3, pinipilahan yung Kadiwa Center para makabili ng 20 pesos per kilo. At gaya ng nangyari nung panahon na namamahagi ng ayuda na mayroon na stroke dyan sa Quezon Memorial Circle, namatay. Kaninang umaga ay meron isang matandang lalaki na 76 years old ay habang naghihintay sila para pagbukas ng Kadiwa Center ay meron sasakyan na nawalan yata ng preno kaya nasagasaan siya tapos naitakbo sa hospital pero nabawian ng buhay. So bakit kailangan humantong sa mga ganong mga pangyayari kung talagang yung ginagawa ng gobyerno ay para sa mga mahihirap? Kaya sabi natin ay nananawagan ang Bantay Bigas na ihinto na yung pakulo na 20 pesos per kilo kasi kahit sasabihin niya na meron 780 Kadiwa centers nationwide ay hindi naman nito napapababa ang presyo ng bigas sa palengke. Kaya dahil sa hirap ng buhay ay kailangan dalhin ng gobyerno yung 20 pesos per kilo sa mga palengke kung saan yun naman talaga ang pinupuntahan ng mga mamimili para kahit papaano hindi lang vulnerable sector yung mabibiyayaan o makakabili dun sa subsidized price na bigas, kundi yung talagang naghahanap ng mababang presyo ng bigas. Pag nadala yan sa palengke, maaring bababa yung mga commercial rice dahil meron alternatibong pinagpipilian ng mga ordinary consumers. Yes, ma'am. So yung price cap po na ito sa mga imported rice, so
sa tingin po natin wala po itong impact no sa adikain na magkaroon ng mababang presyo no sa mga produktong bigas, ma'am. Oo. Actually, Sir Marvin, wala itong impact kasi mataas na. Ano yung kung magkakaroon ng yung paglalagay nila ng price cap ay ay automatic na konti lang yung tatanggalin nila doon kaya mataas pa rin para sa ating mga kababayan, no? Ang Mm. panawagan natin hindi price cap, dapat price control. Yung Mm. kontrolin niya yung napakataas na presyo ng bigas at yung pag-control na yan ay yun sa presyo, no, paglalagay ng presyo na may pagsasaalang-alang dun sa kapasidad ng maraming mga ordinary Filipino consumers na talagang hirap na hirap, lubog sa hirap, no? Lubog sa hirap dahil dito sa epekto ng napakataas na presyo ng langis, kasunod niyan yung napakataas na singil sa mga kuryente at saka sa mga tubig, no? Yung pamasahe. Kaya dapat pag price control yun ay talagang may pagsaalang-alang doon sa mga budget meron ang ordinary Filipino citizens. So pag kami ang tanungin sa paglalagay ng price control, abay, ibalik niya yung mga dating subsidized price na bigas sa palengke bago yung RA 11203 kung saan dati naman meron 25 pesos, meron 32 pesos per kilo na ito yung subsidized price na bigas at yung kung kailan niya kukunin yung pondo nito, ang dami-daming pondong meron ang gobyerno. Kita natin kung gaano kalaki yung nakurakot last year sa mga flood control, sa mga farm to market roads, sa irrigation na dapat para sa serbisyo ng mga magsasaka pero napunta sa bulsa ng iilan at hanggang ngayon wala pa rin napapanagot. Kaya yun yung ating mga proposal at sa ganang ganun ay talaga naman kailangan talagang mag-veer away yung gobyerno sa pag-i-import. Sir Marvin, grabe na. Number one rice Mm. that importer ang Pilipinas sa buong bansa. Ang laki-laki na nang na-import natin since January hanggang April. Ang volume na na-import natin is 1.7 million metric tons. Tapos meron pa tayong harvest. Maganda yung harvest natin nitong nagdaang ani dahil walang kalamidad. Pero bakit nananatiling napakataas ang presyo ng bigas? So yun yung napakalaking epekto no, ng RA 11203 na talagang ibinigay ng gobyerno yung karapatan sa mga pribado na sila yung magtatakda ng presyo ng bigas sa palengke. And at the same time, sila din yung nakapagtatakda ng presyo ng palay sa bukid dahil napakaliit naman na porsyento yung nabibili ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Mm. Yes, ma'am. So yung nabanggit po ninyo kanina na ano po ma'am no yung price control at ito nga yung ipinapanukala po ninyo sa halip na price cap ay ano po no kung sakali na implement ito kayang-kaya na maipatupad ito yung price control versus doon sa ano po no doon sa mga ano po sa mga produkto no ng mga farmers alam naman po natin no kung gaano din kamahal no yung mga farm inputs no ng mga Inputs. magsasaka mga rice Oo. farmers opo. Mhm. Oo, tama ka Sir Marvin. Sa panahon na talagang krisis na krisis tayo, dapat gamitin ng gobyerno yung kapangyarihan niya na magkaroon ng price control, no? Dahil alam natin na sa matagal na panahon ay talagang ang yumaman sa ating industriya sa agrikultura ay walang iba kundi yung mga traders na sila yung Mm. namimili dun sa mga produkto ng ating mga magsasaka sa napakababang presyo, yung mga importers at saka sa mga millers na talaga naman sobrang taas ng patong nila sa mga presyo ng mga bigas sa palengke at mula nung naisabatas yung RA 11203, dati naman may 38 pesos na pag-upo ni BBM sa pagiging Pangulo ay may 38 pesos per kilo. Yun yung pinakamababa.
Tapos nangako siya ng 20 pesos per kilo. Pero nasaan yung mga pangako niya? Sa halip na i-maintain yung subsidized price o di kaya i-maintain yung 38 pesos per kilo ay senior citizen na yung presyo ng bigas. At ito yung nakakatakot dahil kino-condition tayo ng DA, Department of Agriculture, na ang presyo ng bigas ay tataas na ayon sa kanila ay may statement sila na magiging 62 pesos ang pinakamababang presyo ng bigas dahil sa kakaharapin ng ating mga magsasaka na andyan yung El Nino, nandyan yung napakataas na presyo ng abono, pestisidyo, binhi, at syempre yung langis na gagamitin sa mga makinarya at renta sa makinarya. So nafo-foresee nila na dahil dyan ay aabot ng 62 pesos ang magiging average na presyo ng bigas sa palengke. So from there ay talagang ngayon pa lang ay kinokondisyon na yung kaisipan ng mga magsasaka at ng mga consumers na hindi mapipigilan yung pagtaas ng presyo ng bigas. So para sa atin ay ang DA ay talagang monitoring lang yung ginagawa niya. Wala siyang ginagawang aksyon sa halip na sa halip na manawagan, mangampanya sa gobyerno, i-propose niya kay presidente na mag-price control dun sa presyo ng abono, pestisidyo, ibalik dun sa presyo bago yung giyera sa Middle East, no, na 1,600 at magsasubsidize na sila doon sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Wala kang maririnig sa kanila na concrete actions kung paano matutulungan yung ating mga magsasaka para hindi yung burden nung mataas na cost of production ay hindi nila babalikatin. Sa halip ay dapat pumasok, may intervention dapat yung gobyerno. Sa ganang ganyan ay siyempre tinutulak natin yung gobyerno. Yes, Hindi pero lang bantay sa bigas. ngayon, no, Sa sige po. ngayon ay itinutulak natin yung mga mamamayang Pilipino na itulak ang gobyerno na talagang mag-subsidize na doon sa pangangailangan ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng 50,000 support production subsidy sa 3 million rice farmer para ma-ensure na makapagtanim ang ating mga magsasaka, para ma-ensure na yung average yield ay makakamit at hindi nila titipirin yung tawag mo doon, yung inilalagay nilang abono, pestisidyo, hindi nila titipirin yung pagtatanim na instead of manual planting ay gagawin sabog tanim para makatipid sa bayarin sa mga nagtatanim. So, yun yung yun yung proposal o yun yung campaign natin sa panahon ngayon. Given na hindi pa naman planting season ngayon, land preparation pa lang, mas ang planting season ay mangyayari ngayong June. Kaya may time pa yung gobyerno, lalong-lalo na yung DA na mag-source ng talagang pondo para itiyakin yung production subsidy sa ating mga magsasaka. Pero ano po yan ma'am, yung panukala po ninyo yan is kayang-kaya naman na masustain po yan ng pamahalaan, yung production subsidy na nababanggit po ninyo? Actually, Sir Marvin, sa nakaraang buwan kung saan ay talagang umangal yung ating mga magsasaka at siyempre mga ordinary Filipino consumers dun sa taas ng presyo ng langis ay nagpamahagi ang gobyerno ng sa farmers mga mahigit 14 o wala pang 1 million farmers na doon sa oil subsidy na 5,000 pesos. So hindi pa yan nabigyan lahat, no? Piling-pili lang yan. Ganon din, meron 14 million farmers na nabigyan ng 2,325 pesos. 2,325. Saan naman pupunta yun? Kulang pa yun, Sir Marvin, sa isang bag na fertilizer. Kasi ang 1 bag of fertilizer ngayon ay 2,800 hanggang 3,000 na. So napakaliit, no? Kulang insignificant. Oo, sobrang kulang. Kaya yung panawagan natin na 50,000 pesos ay for every farmer para sa 3 million farmers ay aabot ng 150 billion. Ang sabi natin, yung 150 billion na yan, kung talagang gusto ng gobyerno na
na mapataas yung production ng ating mga magsasaka ay meron yan. Kasi meron, alam natin meron 200 billion. 200 Mm-mm. billion unprogrammed fund for 2026 budget. So, it's high time no na tignan yung kalagayan naman ng ating mga magsasaka. Tignan yung kapasidad ng ating mga magsasaka na likhain yung pangangailangan natin sa pagkain. Hindi yung puro pag-i-import ang nasa isip niya kapag tumataas ang presyo ng mga bagay-bagay sa pangangailangan ng mga magsasaka, no? Ay agad importation ulit ang nasa isipan, no? Kaya nga 'di ba recently pumunta sila sa Vietnam at nagkita-kita sila sa ASEAN meeting at ayun yung pirmahan ng 5 years na mag-i-import tayo sa Vietnam ng hindi kukulangin sa 1.5 million metric tons yearly. So, alam mo yun, wala ka pang ginagawa sa lokal na sa bansa mo para mapataas yung production ng ating mga magsasaka. Pag i-import na yung nasa isip mo. At yun ay for the next 5 years. No? Samantala, kung talagang gugustuhin mo, gawin mong prioridad ang pagpapalakas sa ating lokal na industriya sa pamamagitan ng paglalaan mo ng malaking gawin mong number 1 budget sa inyong administrasyon ay budget para sa agriculture, hindi budget para sa pagbabayad ng utang, no? Budget sa military, budget sa DPWH. Kung saan yan yung matataas na budget pagdating sa programa ng gobyerno, ahensya ng gobyerno. Pero pagdating sa kasiguraduhan sa pagkain, kung saan ensuring yung pagkain ng buong mamamayang Pilipino ay number 6 sa hanayan ng budget ng gobyerno yearly, no? So napakaliit, sobrang liit. Hindi talaga natin ma-attain ang kasiguraduhan natin sa pagkain sa pamamagitan ng lokal na produksyon. Talagang import at ng import. At hindi pa sila natuto, no, na nasa krisis yung buong mundo. Paano kung walang bansa na mag-export ng paano pag walang available na bigas sa world market? Anong mangyayari sa atin? Paano kapag napakataas ang presyo ng bigas sa world market at walang gustong mag-import? Magugutom tayo kung hindi natin palakasin yung ating lokal na produksyon. Kaya yun yung palagi namin binabanggit, Sir Marvin. At itong price cap na to, walang saysay ito. Mataas ito para sa ating mga ordinary Filipino consumers. Hindi katakataka na talagang pinipilahan ang Kadiwa Centers. Kahit 3 o'clock, nandun na yung mga senior citizen, yung mga vulnerable sectors na pumipila para lang makabili ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Kadiwa Centers. At ang masakit dito, no, ang Kadiwa Center ay wala naman pasok kapag sarado, kapag Sabado at Linggo. Sarado din pag holiday. Ibig bang sabihin nun kapag holiday at saka Sabado at Linggo magho-holiday din ang tiyan. Di ba? Kaya kailangan dalhin niya sa palengke. Sus Maria Josep, ang gobyerno, puro pag-i-import ang nasa kukote niya. Oo. Sige po. Anyway, with that, thank you so much. Ano pang nais po natin na iparating pa sa ating pong mga kababayan, sa mga nakikinig po sa atin, ma'am? Oo, maraming salamat Sir Marvin. Siyempre patuloy yung ating panawagan doon sa pagbabasura sa RA 11203 kasi yan naman ang punot dulo kung bakit ang taas-taas ng presyo ng bigas sa ating bansa, no? Kaya yung panawagan natin ay palakasin yung ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng paglalaan talaga ng pondo. At the same time ay ibalik yung subsidized price na presyo ng bigas sa palengke, hindi sa Kadiwa Center.